Kabanata 761. Maaari tayong lumaban kay Miss Noct at Sharon pero kay Danrick. Natigilan si Ben. Sa sandaling iyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon sa mga salitang hindi niya sinabi. Ang mga Noct at ang Lindbergh ay palaging pantay na tugma. Gayunpaman, ang mga Noct ay nabibigatan kay Zora, na patuloy na nakikipagtalo kay Zachary. Siya ay nagkaroon na nagdulot ng napakaraming problema para sa kanya, at ngayon ay nasa kamay ni Danrick ang tunay na trump card, si Charlotte. Kaya naman, labis na nag-alala si Ben. Kung si Danrick ay nagpaplano na gamitin si Charlotte laban kay Zachary, ang mga bagay ay magiging masama. Let's take it one step at a time, bumantong hininga si Zachary na nakakunot ang noo. Kahit galit sa akin si Charlotte, gagawin pa rin niya na isipin ang mga bata. Malamang na hindi siya magiging isa sa mga sangla ni Danrick. Halos hindi makapaniwala si Zachary sa sariling mga salita. Of course, nagmamadaling tumango si Ben. Kung nalaman ni Miss Wind ang katotohanan tungkol sa nangyari sa taong iyon, gagawin niya siguradong patatawarin ka. Natahimik si Zachary at tumingin sa ibaba. Gusto niya talaga. Maaaring maipaliwanag niya ang karamihan sa mga bagay, at maaari niyang patawarin siya sa maraming iba pang bagay. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Mrs. Berry at ang pagpapahirap na kinaharap ni Charlotte ay tiyak na magiging mahirap para sa kanya para magpatawad. Sa kabila niyon, alam ni Zachary na kailangan niyang i-worm out ang salarin para mabigyan nila ng nararapat na paliwanag si Charlotte. Tumingin si Zachary sa labas ng bintana. Nasa kalagitnaan na ng bundok ang mga sasakyan ni Charlotte, na ibig sabihin ay malapit na sila sa bahay. Sa isa sa mga kotse, sinimulan ni Charlotte na pag-aralan ang baril. Alamin kung sino ang nagmamay-ari ng baril na ito sa lalong madaling panahon, sabi niya kay Lupin. Okay, tumango si Charlotte. Tumingin si Charlotte sa bintana sa madilim na kalangitan sa gabi. Sa sandaling iyon, biglang pumipintig ang kanyang ulo. Ang imahe ng isang babae na namumuno sa isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na nagtangkang pumatay sa kanya ay nagsimulang mag-flash sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang tingnan ang mga katangian ng babae, ngunit hindi niya mailagay ang mga piraso na magkasama. Isang malakas na emosyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso, ang paghihiganti. Maaari na niyang hulaan na ang taong nagpadala sa mga taong iyon pagkatapos niya ay may gagawin sa nangyari 2 years ago. 2 taon na ang nakalilipas, nagising siya sa matinding sakit matapos malason ng husto. Nagising din siya nang makita ang mga abo ng kanyang ina at umiyak hanggang sa maramdaman niyang napuno siya. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na may lason sa kanya at sumira sa kanya ang mga lason. Pinatay nila si inay at tinakbuhan siya sa lupa hanggang sa wala na siyang natitirang dignidad. Sinabi rin niya, Charlotte, kailangan mong maging malakas para talunin ang mga taong iyon ng mag-isa. Tila, ang taong iyon ay may kinalaman sa pamilya Noct. Kaya naman bumalik siya sa H-City. Akala niya ay kailangan niyang gumawa ng ilang pagsisikap upang palabasin ang mga taong iyon. Ngunit sa kanyang pagtataka, sila ay halos nagboluntaryo sa kanilang sarili. Mabuti, nakakatipid ito ng oras. Sana, lahat sila ay dumating at mahanap ako ng mag-isa para maalis ko sila minsan. Kailangan talaga niyang simulan ang bilis, bagaman. Sa pag-iisip na iyon, iniutos ni Charlotte, sa pagbubukas ng araw ng South Sea sa ika-13, mag-imbita ng maraming bisita hanggat maaari. Sisiguraduhin nating maririnig at makikita ng lahat ang kaganapang ito na nagaganap. Naiintindihan. Tumango si Lupin. Gabi na nang makarating si Zachary sa bahay. Umakyat siya sa itaas habang sinasabi niya kay Ben ang gagawin at narinig ni Spencer na tumawag, Mr. Zachary. Mr. Spencer, medyo gabi na. Hindi ka ba pagod? Nilingon siya ni Zachary. Kakabalik lang din namin, nakangiting sabi ni Spencer. Pinatulog lang namin si Cynthia. Ano? Natarante si Zachary nang mamataan niya si Reyna na papalabas ng guest room na may dalang 2 medical na mga tauhan sa likod niya. Ibinalik niyo na siya, nakasimangot na sabi ni Zachary habang unti-unting naiinis ang tono nito. Bakit niyo ginawa na hinayaan siyang kunin ang kwartong iyon?
Iyon ang kwartong tinitirhan ni Charlotte bago sila ikasal. Ito ay pinananatiling walang laman mula noon. Hindi pinayagan ni Zachary ang sinuman na pumasok doon. Nakita ni Reyna na lumala ang mood ni Zachary at mabilis na nagpaliwanag, masama ang pakiramdam ni Cynthia nang pumasok siya, kaya pinayagan siya ni Mr. Knock na gamitin ang silid na iyon dahil mayroon itong ventilator at detector. May clinic sa building sa likod, pinutol siya ni Zachary na may malamig na tingin. Maaari kang magkaroon na dalhin siya doon. I'm sorry, sir. Napayuko si Reyna, hindi nang ahas na magsalita pa. Anong isyo dito? Tumaas ang boses ni Henry mula sa likuran. Gisingin mo ang bisita natin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa study room. Lalong nagalit si Zachary sa pangalawa, ngunit sinundan pa rin niya si Henry sa study room. Si Reyna naman ay nakaramdam ng kaba, ngunit sinenyasan siya ni Ben na hindi niya kailangang mag-alala. Nang makarating sila sa study room, galit na nagtanong si Zachary, akala ko pumayag tayong iwan siya sa gusali sa likod. Wala akong pakialam na dinala mo siya dito para tumulong, pero hindi niya kailangang tumira rito. Wala sa kwartong iyon. Pumayag ka na makakasama mo siya, kaya bakit ka umalis ng maaga? Tanong ni Henry sa halip. Iyon ay ganap na walang kaugnayan. Galit na sabi ni Zachary. Dahil kaya mo ang lahat ng gusto mo, kaya ko rin, seryosong sabi ni Henry. Ang kwartong iyon ang may pinakamagandang kondisyon para gumaling si Cynthia. Ito ang bahay ko, sabi ni Zachary. As if you would have this house without me, sabi ni Henry na nakataas ang kilay. Dumating na ang pride niya sa harapan muli. Nagiging unreasonable ka lang ngayon. Galit na galit si Zachary, ngunit sinusubukan niyang kontrolin ito. Ako ay patuloy na sinusubukang ipikit ang isang mata, ngunit patuloy mong itinutulak ang mga bagay. Iniligtas ni Cynthia ang buhay ni Ellie. Utang sa kanya iyon ng pamilya Knock, sabi ni Henry. Mukhang hindi tama para sa iyo na marami sa kanyang reklamo ngayon na siya ay lubhang nasugatan at nagpapagaling sa ating bahay. It's not like I'm asking her to leave. I just don't think she should use that room. Nasa loob na siya. Ano ang gagawin mo dito? Nagsimula si Henry sa halos bastos na paraan. Ikaw, hindi na natapos ni Zachary ang kanyang pangungusap sa kanyang galit. Please calm down, Mr. Zachary, nagmamadaling sabi ni Spencer, sinusubukang mamagitan sa mga bagay-bagay. Si Ginoong Knock noong una ay wala siyang planong ilagay siya sa silid na iyon, ngunit minsan ay nahihirapang huminga si Miss Cynthia. Inabot niya at kailangan ng oxygen kaagad. Ang gusali sa likod ay hindi pa handa, kaya napagpasyahan namin na ilagay muna siya sa guest room pansamantala. Hindi na kailangang magpaliwanag ng anuman sa kanya, sabi ni Mr. Knock sa galit. Isang kwarto lang, for God's sake. Ang mga kwarto ay ginawa para sa pananatili. Ipagkakait mo ba iyon sa akin? Mangyaring huminahon, Mr. Knock. Zachary, ito na ang huling beses na sasabihin ko ito sa iyo, kulog ni Henry. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pag-aari mo ngayon. Kung wala ako, wala kang halaga. If you dare act so recklessly again, I'm going to give Chris all ang mga shares sa Knock Group. Kung mangyayari iyon, mapupuksa ka ni Danrick ng kasing dali ng isang langgam. Tinatakot mo ba ako ngayon? Sabi ni Zachary na may nangangitim na ekspresyon. Naging malamig ang kanyang tingin. Sa tingin mo ba kailangan kita para mabuhay? Pwede mong subukan. Mariing tinusok ni Henry ang isang daliri sa kanya. Sige kung mangyaring huminahon, Mr. Knock. Mabilis na pinigilan ni Ben si Zachary na magsalita ng isang bagay na pagsisisihan niya. At the same time, Spencer also advised, Mr. Henry, please calm down. He's still young. Bata, 13 na siya, umungol si Henry. Ang tanging mga kabataan dito ay ang tatlong dakilang mga apo ko. Siya ay natigil sa nakaraan para sa ilang makasariling dahilan at hindi kailanman iniisip ang tungkol sa kanyang sariling kinabukasan ng mga bata. Sino ang selfish dito? Kung hindi ka makasarili sa simula, magiging ganito ba ang pamilya natin? How dare you? Please keep your voices down, or the kids will wake up, nagmamadaling sabi ni Spencer.
Siya pagkatapos ay ipinahiwatig para sa kay Ben para hilahin si Zachary palabas ng kwarto. Gayunpaman, hindi mapakalma ni Ben si Zachary para gawin iyon. Nang walang pagpipilian, tinulak ni Spencer palabas ang wheelchair ni Henry. Matanda ka na para makipag-away kasama ang mga kabataan, Mr. Noct. Kung nakita ka ng mga bata, magsisimula silang magsalita muli. Bakit mo ako tinulak palabas? Galit na ungol ni Henry, tumigil ka. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ng sapat na. Kung itutuloy mo, magigising ang mga bata, lalo na si Robbie. He'll know what's going on the moment na naririnig ka. Sa panahong iyon, mahirap ayusin muli ang inyong relasyon. Gusto mo bang bumalik sa kung paano ito ginamit na maging? Iyon ay nagsilbi na hindi ka pani-paniwalang epektibo upang pakalmihan si Henry. Hindi na dapat nagsalita si Mr. Zachary ng ganyan. Bumalik ka na at magpahinga. I'll tell him off for you. Yung bastos na brat na iyon. Mas mabuting turuan mo siya ng leksyon. I will. Don't you worry. Sa wakas ay pinalayas ni Spencer si Henry gamit ang kanyang mga matatamis na salita. Pagbalik sa study room, galit na galit si Zachary kaya sinipa niya ang coffee table. Nagmamadaling pinayuhan ni Ben, Mr. Noct, please calm down. Baka magising ang mga bata. Ngunit si Zachary ay humihikbi pa rin sa galit. Biglang may naisip si Ben at sinabing, nabanggit mo noon na makakatulong si Cynthia sa pagpapayo kay Mr. Henry na bumalik sa M-Nation, tama. Ito ay isang magandang pagkakataon. Sa wakas ay kumalma si Zachary dahil doon. Muntik na niyang makalimutan. Sa wakas ay nakabalik na si Charlotte sa H-City. Bukod doon, siya ay nakatira sa Northridge habang ang Lindbergh Corporation ay patuloy na pumapasok sa lokal na merkado. Magsisimula silang e-promote ang sarili, at si Charlotte mismo ay malapit nang mapansin ng publiko. Noon, hindi na niya kayang itago ang sekreto sa mga bata at kay Henry. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang ibalik si Henry sa M-Nation sa lalong madaling panahon bago ang lahat mahulog sa lugar. Biglang may kumatok sa pinto. Reina's voice piped up, Mr. Noct, I have something to say. Come in, sagot ni Ben. Maingat na pumasok si Reina. Huwag po kayong magalit, Mr. Noct. Tinutulungan na ng mga medical staff si Miss Blackwood na lumipat sa kabilang gusali. Narinig niya ba ang lahat? Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Oo, tumango si Reina. Humiling siya sa akin na tumulong sa pag-aayos ng lahat. Nakarating na sila sa kabilang gusali at naalis na, kaya kailangan lang nating. She can stay here, biglang sabi ni Zachary. Ha, gulat na sabi ni Reina. Hayaan mo muna siya sa guest room, utos ni Zachary. Naiintindihan, mabilis na bumalik si Reina para ipasa ang mensahe. Sabi ni Mr. Noct pwede na daw siya dito. Bilasan niyo at ibalik ang mga gamit niya sa guest room para makapagpahinga siya ng maayos. Kakababa pa lang ni Spencer para mamagitan kay Zachary nang marinig niya iyon at nagmamadaling bumalik at magsumbong kay Henry. Huffily na sabi ni Henry, ang banta ko siguro ang naglagay sa kanya. Mukhang alam pa niya kung sino ang boss. Si Mr. Zachary ay maaaring magsalita ng malupit, ngunit sa kaibuturan, iginagalang ka pa rin niya, matalinong sabi ni Spencer. Ikaw ay hindi dapat siya itulak ng masyadong malayo. Bigyan mo lang siya ng oras. Wala akong oras para doon, pinamamahalaan ni Henry bago siya nagsimulang umubo ng marahas. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, na sinusubukang huminga sa pagkabalisa. Mr. Noct, kailangan mo na talagang magpagamot. Nagmamadaling lumapit si Spencer para tapikin si Henry pabalik. Hindi gaanong makakatulong ang paggamot, 78 na ako. Napangiti si Henry nang walang magawa. Kahit gaano ako kalakas noong bata pa ako, walang makakatalo sa sakit ng katandaan. You're not old, Mr. Noct. You're just as lively as the rest of us, sabi ni Spencer na namumula ang mga mata. Nangyayari ito sa lahat, mahinahong sabi ni Henry. Gusto ko lang makita na ibinaba ng bastos na iyon ang kanyang nakaraan at mabuhay ng bagong buhay bago ako umalis. Mukhang hindi siya ganap na walang puso kay Miss Cynthia, pag-iisip ni Spencer. Ngayon na si Miss Cynthia ay nananatili sa atin,
magkakaroon sila ng maraming pagkakataong makipag-ugnayan. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magsisimula silang mahulog para sa isa't isa. Sana nga, sabi ni Henry sabay buntong hininga. Kapag nakita ko silang magkasama, sa wakas makakabalik na ako sa M-Nation sa kapayapaan. Umakyat si Zachary at dumaan sa kwarto. Paghinto ng kanyang mga track sa pasukan, nakita niya ang ilan na tinutulungan ng mga medical staff si Cynthia na tumayo mula sa wheelchair at inilagay siya sa kama. Paalala ni Reyna, dahan-dahan. Kahit na maingat sila sa paglilipat sa kanya sa kama, ang IV needle sa likod ng kanyang kamay ay nahila ni Cynthia, at nagsimulang bumulwak ang dugo. Kunin mo sa akin ang medical kit. Inutusan ni Reyna ang mga medical staff bago tingnan si Cynthia. Kinuha ng ilang medical staff ang mga medical kit at tinulungan siya sa pag-aayos ng sugat ni Cynthia. Sinabi ng isa sa kanila, na sugatan ng husto si Miss Blackwood, ngunit inutusan niya kaming ilipat siya sa ibang lugar at pinahinto kami sa kalagitnaan ng proseso. Sinasadya ba niya ito para pahirapan siya? Ang isa pang kawani ng medikal ay tumunog upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Tama, si Miss Blackwood din ay nakakaawa. Tumahimik ka, saway ni Reyna habang nakatutok sa paggamot sa sugat ng kanyang pasyente. Nang makita kung paano sinaway ni Reyna ang mga ito, ibinaba ng dalawang medical staff ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na sabihin ang ibang salita. Nakahiga sa kama, nanghihina si Cynthia, ngunit nakangiti siya habang ginagamot ni Reyna ang kanyang mga sugat. Nang matapos ang doktor, iminuwestro niya ang kanyang mga kamay para magpasalamat sa kanya. Huwag kang pawisan, Miss Blackwood. Nag-aalala ang mga medical staff kay Cynthia. Nang makita niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Zachary na makonsensya, kaya't pumasok siya sa silid. Mr. Knock, nagmamadaling yumuko si Reyna, magalang na binati siya, habang sinusundan naman ng iba pang medical staff at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Nag-aalala sila na baka marinig ni Zachary ang kanilang sinabi. Kinawayan ng lalaki si Reyna at ang mga medical staff na lumabas ng kwarto. Kanina lang ba kita inistorbo? Tumayo siya sa dulo ng kama para maglagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi ako natutulog. Umiling si Cynthia at ngumiti at nagpaliwanag gamit ang sign language. Sa bahay ko ay kasalukuyang hindi ligtas para sa pananatili, at ang aking ama ay babalik sa M-Nation. Kaya, hiniling sa akin ni Mr. Henry na manatili dito pansamantala. Sorry sa panghihimasok. Siya ay maalalahanin, mapagpakumbaba, at malumanay na hindi nagagawa ng iba na galitin siya. Hindi naman. Magalang na sinabi ni Zachary, hindi kita kinukulit ngayon. Please don't mind it. Ngumiti ng malumanay si Cynthia. Naiintindihan ko. I've heard that this room belonging to Mrs. Knock. Sorry for staying dito, at lilipat ako bukas ng umaga. Nakakapanatag ang boses ni Zachary. Ayos lang. Ang gilid ng bahay ay natatakpan ng alikabok, at hindi ito angkop na manatili. Maaari kang manatili dito. Huwag mag-alala, hindi ka bagalit. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Cynthia. Walang dapat ikagalit. Dahil doon, lumingon sa likod si Zachary para masigurado na ang pinto ay sarado. Pagkatapos ay pinutol niya ang paghabol. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Ako, nanlaki ang mata ni Cynthia sa pagtataka habang tinuturo ang sarili. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sinabi ng lalaki, masyadong mahigpit si Lolo sa akin, at nagiging sanhi ito ng pagkasira ng aming relasyon. At saka, sana ay maaaring bumalik siya sa M-Nation para magpa-rehabilitate sa lalong madaling panahon dahil hindi maganda ang kanyang kalusugan. Pagkaraang huminto saglit, nagtanong ang lalaki, maaari mo ba akong tulungang kumbansihin siya? Siyempre, gayunpaman, maaaring hindi gumana ang payo ko. I'll try my best. Napangiti ng mahina si Cynthia habang nakatingin sa lalaki. Salamat. Pagkatapos magpasalamat sa babae, tumalikod si Zachary at umalis. Habang pinagmamasdan siya ni Cynthia na lumalayo, na puno ng masalimuot na damdamin ang kanyang puso. Bumalik si Zachary sa kanyang kwarto at naligo. Humiga siya sa kama bago inilabas ang kay escort na telepono.
Sa pagtingin sa mga log ng tawag ng mga pag-uusap kay Charlotte, hindi niya maiwasang e-text ito. Ikaw ba ay tulog na? Hindi sumagot si Charlotte sa kanyang mensahe. Nadismaya si Zachary. Anong ginagawa niya? Sa gabi, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Zachary. Sa kanyang panaginip, si Charlotte ay nakatutok sa kanya ang baril habang siya ay binobomba ng isang bugzo ng mga katanungan. Bakit mo ako pinaalis at inutusan ang mga tao na patayin ako? Bakit kailangan mong ipahiya ako sa iba? Paano si Mrs. Berry? Bakit mo nakuha na pinatay siya? Gusto niyang ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit tila hindi siya makagawa ng ingay. Sa mapait na ekspresyon, akmang hihilahin ni Charlotte ang gatilyo sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Henry. Siya ay dumating sa view sa kanyang wheelchair at kinuha ang lahat ng sisihin. Ginawa ko ang lahat, wala itong kinalaman sa iba. Ngumisi ng masama si Charlotte. Pumunta ka sa impyerno. Dahil doon, pinaputukan niya ang ulo ni Henry. Kabanata 765. Bang! Sa isang malakas na putok ng baril, tumalsik ang dugo sa mukha ni Zachary at pumasok sa kanyang mga mata. Nagising ang lalaki mula sa pagkakatulog habang nakatitig sa kisame habang humihingal. Hindi ko dapat hayaang mangyari ito. Nang siya ay nagmumuni-muni tungkol dito, isang nasasabik na nakakatalam na ingay ang tumunog mula sa labas. Mommy! Bahagyang nagulat si Zachary. Maya-maya pa ay nagmamadali siyang bumangon sa kama at nagbihis bago lumabas para tingnan kung ano ang nangyari. Nagising ang tatlong bata sa umaga at nalaman nilang may tumutuloy sa silid ng kanilang ina. Akala nila ay nakabalik na siya, kaya hindi na nila napigilan ang kanilang pananabik at nagmamadaling pumunta sa kwarto at sumisigaw. Sa disappointment nila, si Cynthia pala ang nananatili sa kwarto. Nang makita nila siyang lumabas ng silid sakay ng wheelchair sa tulong ng isang medical staff, natigilan sila at nablangko ang tingin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Jamie sa gulat at nagtanong, Miss Cynthia, bakit ka nandito? Bakas sa mukha ni Ellie ang pagkadismaya, ngunit magalang niyang binati si Cynthia. Miss Cynthia, ikaw ba ay nasaktan? Samantala, nakasimangot si Robbie at nanatiling tahimik. Ngumiti si Cynthia at nagpaliwanag gamit ang sign language. Naaksidente ako, there's a clinic at your home, kaya pinagamot ako dito. Mananatili ako dito saglit, sorry sa panghihimasok. Tumango si Jamie at sinabing, nako, ganyan pala. Magpagaling ka kaagad. Ngumiti si Ellie sa babae at sinabing, magpagaling ka kaagad. Salamat, Jamie at Ellie. Iminuwestro ni Cynthia ang kanyang mga kamay para magpasalamat sa mga bata. You're welcome. Nang tumugon ang mga bata kay Cynthia, seryosong sinabi ni Robbie, Miss Cynthia, mangyaring tawagin kami sa aming mga pangalan. Hindi naaangkop para sa iyo na tawagin kami sa aming mga palayaw. Ito ay nakalaan para sa aming mga magulang. Naging awkward ang ekspresyon ni Cynthia nang agad niyang binago ang paraan ng pagtawag sa mga bata. Sige, Robinson. Magpagaling ka kaagad. Nagbow sa kanya si Robbie bago tumalikod at umalis. Bumaba na tayo para mag-almusal. Sinundan ni Jamie si Robbie pababa. Si Ellie lang ang palakaibigan sa babae. Miss Cynthia, kumain ka na ba ng almusal? Umiling si Cynthia habang may suot na maamong ngiti. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa ibaba. Natutunan ni Mrs. Ralston kung paano gumawa ng mainit na cross bunnies. Napangiti si Ellie at iminuwestre sa hangin na binabalangkas ang imahe ng isang kuneho. Ang mga ito ay hugis ng mga kuneho at masarap ang lasa. Ganun ba? Gusto kong subukan ang isa. Sumenya si Cynthia gamit ang kanyang mga kamay at mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Let's go. I'll take you there, iniaya ni Ellie sa babae. Salamat, Elisa. Nang makita kung gaano kabait ang batang babae, marahang ginulo ni Cynthia ang kanyang buhok. Pumasok silang dalawa sa elevator at bumaba. Paglabas nila ng elevator, nakita ni Ellie si Zachary na nakatayo sa entrance ng kwarto niya at kumaway sa kanya. Magandang umaga, Daddy. Magandang umaga. Nang mapansin na medyo kalmado na ang mga bata, isinara ni Zachary ang pinto at nawala sa paningin ng walang tipid na sulyap kay Cynthia.
Ang huli ay nasa kalagitnaan ng pagsasabi ng magandang umaga gamit ang mga sign language, ngunit pumasok na ang lalaki sa kanyang silid, kaya napangiti na lamang siya ng mapait at ibinaba ang kanyang mga kamay. Si Robbie at Jamie ay patungo sa hapagkainan. Malamig ang ekspresyon ni Robbie. Samandal si Jamie at bumulong, huwag kang ganito. Iniligtas niya si Ellie dati. Tingnan mo na lang siya bilang bisita sa bahay natin. Wala akong sinabi. Nag-aatubili na sundin ang payo ng kanyang kapatid, umupo si Robbie sa kanyang upuan. Sige, nagkibit balikat si Jamie sa reaksyon niya. Alam niya ang personalidad ni Robbie, at ang huli ay katulad niya ang kanyang ama. Hindi lang siya malamig, matigas din ang ulo niya at hindi nakikinig sa payo ng iba. Itinulak ni Spencer ang wheelchair at dinala si Henry sa hapagkainan, habang ang huli ay mukhang masigla nang batiin niya ang mga bata. Morning, Robbie and Jamie. Magandang umaga po, Lolo. Parehong nagsalitan sina Jamie at Robbie na batiin si Henry. Sabi ng dati na may ngiti, habang ang huli ay magalang ngunit malayo. Ang reaksyon ni Robbie ay ayon sa inaasahan ni Henry. Gayunpaman, naisip niya na ito ay hindi maiiwasan para sa mga bata na pakiramdam na ito, at sa lalong madaling panahon sila ay masanay dito. Patay na ang kanilang ina at ang kanilang ama ay mag-aasawa muli balang araw. Hindi niya sinabi ang tungkol dito sa mga bata. Gusto niyang magkaroon ng relasyon si Cynthia sa kanila bago magsabi sa kanila ng katotohanan. Magandang umaga po, Lolo. Sa pagkakataong iyon, sinamahan ni Ellie si Cynthia habang papunta sila. Magandang umaga, nakahinga ng maluwag si Henry. Kahit papaano ay hindi tinataboy ni Ellie si Cynthia. Masiglang tanong ni Henry, Cynthia, kumusta? Komportable ka bang manatili dito? Everything's well. Salamat, Mr. Henry. Dahan-daang iminuwestre ni Cynthia ang kanyang mga kamay habang siya ay palaging nagsuot ng malumanay na ngiti. Si Cynthia ay parang ulap sa langit. Dahil palagi siyang kalmado at mabait, hindi madadala ng mga tao ang kanilang mga sarili sa masamang bibig sa kanya, kahit na sila ay may ilang mga pagkiling laban sa kanya. Para bang masasaktan siya kung tataas ang volume nila kapag kausap siya. Miss Blackwood, ito na ang almusal mo. Hinahain ni Hannah ang kanyang almusal at ngumiti sa kanya. Salamat, Mrs. Ralston. Ngumiti si Cynthia sa kanya habang nagpasalamat sa kanya gamit ang sign language. Okay lang. Si Hannah at iba pang mga katulong sa bahay ay labis na nagustuhan ng babae, tulad ng dati na magalang at mapagpakumbaba. Sa kanilang opinyon, si Cynthia ay perpekto, maliban sa katotohanan na siya ay pipi. Nakikita kung paano nag-iinit ang lahat kay Cynthia, kasama na ang pag-utos ni Henry kay Hannah para maghanda ng isang set ng almusal para sa mga pasyente para sa kanya, kumunot ang noo ni Robbie. Let's eat, udyok ni Henry nang makaupo na ang lahat sa kani-kanilang upuan. Enjoy your meal, Lolo at Miss Cynthia. Binati ni na Jamie at Ellie ang mga matatanda bago naghanda sa kanilang pagkain, habang si Robbie ay tahimik habang nakakunot ang kanyang mga kilay na may mga iniisip sa kanyang isipan. Nang mapansing may mali sa kanya, sinubukan ni Henry na subukan ang tubig. Robbie, anong meron? Wala, sagot ni Robbie at kumain ng kanyang almusal. Hindi na idiniin pa ng matanda ang bagay na iyon. Buti na lang at hindi nag-throw si Robbie nung nakikipag-ugnayan kay Cynthia. Baka sakaling mag-open up siya sa kanya pagkatapos na makasama siya ng ilang sandali. Pagkatapos ng almusal, ipinadala ni Henry ang mga bata sa paaralan gaya ng dati. Noong araw na iyon, sumama sa kanila si Robbie gaya ng dati papunta sa paaralan. Sa kotse, nakikipaglaro sina Jamie at Ellie kay Henry, habang si Fifi ay nanunood ng kanilang laban sa gilid. Masigla ang kapaligiran sa loob ng sasakyan at nagsasaya ang lahat. Maliban kay Robbie, na mag-isang nakaupo sa kanyang upuan habang nakalagay ang kamay sa kanyang tiyan. Pumunta siya sa palikuran sa lalong madaling panahon pagkatapos at kapag siya ay bumalik, nakasandal siya sa sofa na parang nanghihina. Robbie, halika at makipaglaro ka sa amin, pagsusumamo ni Henry. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Tinakpan ni Robbie ang kanyang tiyan at nagsalubong ang kanyang mga kilay.
Siguro dahil sa akin na uminom ng malamig na gatas sa kwarto ko kaninang umaga. Masakit. Siguro nakakain ka ng masama. Nag-alala si Henry at nagmamadaling nag-utos, "Bilasan mo. Kunin mo si Reyna dito." Mabagal na sabi ni Robbie, "I should go back home. Kahit pagkatapos kong kainin ang gamot na binibigay ni Miss Langon, I want na magkaroon ng mood na sumali sa pagdiriwang." "Sige." Bahagyang kumunat ang noo ni Henry at tumango habang nakatingin sa bata. "Hihilingin kong may magpadala sa iyo pabalik at naroon si Dr. Langon. Magpahinga ka muna sa bahay, okay?" "Okay. Salamat, Lolo." Tumango si Robbie. Agad na nag-ayos si Henry at inutusan ang ilang bodyguard na sunduin siya pabalik sa bahay. Nang marinig ito, agad na iminungkahi ni Robbie, "Lolo, maraming tao sa paaralan. Be better to leave the bodyguards with Jamie and Elita, ensure their safety. Ang isang driver ay dapat sapat na para pauwiin ako." Matalim na tiningnan ni Jamie si Robbie habang kumislap sa kanyang mga mata ang pagkalito. "Hindi kita mapapasama ng driver lang." Bago pa man tanggihan ni Henry ang mungkahi ni Robbie, sinabi ni Jamie, "Lolo, noong araw ng palakasan ng aming kindergarten, isang grupo ng mga taong nakaitim ang pumasok at dinala ako at si Ellie. Takot na takot ako that time." "Jamie, tungkol ba ito sa chip?" Naalala ni Ellie ang pangyayari at namutla ang kanyang mukha. "Naaalala ko lahat. Nakakatakot ang taong iyon. Inihagis niya kami sa kotse at pumasok sa bahay namin para nakawin ang chip. Oo, sa kabutihang palad, naprotektahan kami ni na Mommy at Mrs. Berry. Tama, sinusubukan niyang nakawin ang chip sa tiyan ni Fifi. Ang dalawang bata ay nagpatuloy sa kanilang traumatikong karanasan, at ito ay nag-iwan sa kanila na nanginginig sa takot. Sub, Lolo, natatakot ako." Niyakap ni Ellie si Henry at bumulong, "I don't want to go to school ngayon. Ayokong sumali sa pagdiriwang. Huwag kayong matakot. Nandito ako para sa inyo, at walang makakasakit sa inyo." Mabilis na inaliw ni Henry ang mga bata at sabi, "Kung gayon, paano ito? Kain, ibalik mo si Robbie habang pinuprotektahan ng iba sina Jamie at Ellie sa paaralan. Hindi ka dapat umalis sa tabi nila. Naririnig mo ba ako?" "Oo, Mr. Noct." Yumuko ang mga bodyguard kay Henry. "Malapit lang dito sa bahay kaya walang dapat mangyari." Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Henry, kaya ipinaalala niya, na mag-ingat sa pagbabalik sa bahay. Siguraduhin ang kaligtasan ni Robbie anuman ang mangyari. "Huwag kang mag-alala, Mr. Noct," sagot ni Cain. Pagkatapos noon, huminto ang sasakyan, at naghiwalay sila. Si Cain lang ang nagmaneho ng Maybach at hinitid si Robbie pauwi habang ang iba ay sumunod kina Jamie at Ellie sa paaralan. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan ni Jamie, "Robbie, magpahinga ka ng mabuti sa bahay." "Got it. Salamat, Jamie." Matalim na tiningnan ni Robbie si Jamie, dahil alam niyang tinutulungan siya ng huli sa kanyang plano. Mag-ingat sa pagmamaneho. Naghintay si Henry hanggang sa mawala sa paningin ang kotseng minamaneho ni Cain bago binawi ang kanyang sasakyan na tumingin at inutusan ang bodyguard na ipagpatuloy ang pagmamaneho. Sa loob ng sasakyan, kumunat ang noo ni Robbie habang nakatingin sa labas ng bintana na parang gumagawa ng plano sa isip niya. Nang ang sasakyan ay dadaan na sa lugar sa pagitan ng Northridge at Southridge, si Robbie tinakpan ng tiyan at napasigaw sa sakit. "Arg! Ang sakit ng tiyan ko." Nagmamadaling nagtanong si Cain, "Mr. Robinson, anong problema? Magtiis ka na lang, malapit na tayong makarating." Napasigaw si Robbie sa sakit, "Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya, kaya please stop the car. Ako ay gustong tumae." "Ha? Dito." Binigala ni Cain ang sasakyan at pinagmasdan ang paligid. Nasa ilang sila at syempre, walang available na toilet. Bata pa si Mr. Robinson kaya walang masisisi sa kanya para dito. At saka, walang tao sa paligid. Nakikita kung paano sa sobrang sakit ni Robbie, nagbago ang isip ng bodyguard at nagpa siya na gawin ang sinabi ng bata. Sige. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada malapit sa kakahuyan para maiwasang mahulog si Robbie sa bangin.
Binuhat ni Robbie ang kanyang maliit na backpack sa kanyang likod bago bumaba ng sasakyan. Tinatakpan ang tiyan niya habang suot ang kanyang mukha na nakaukit sa sakit, tumakbo siya sa kakahuyan. Mr. Robinson, mangyaring maghintay. Agad naman siyang hinabol ni Cain. Utos ni Robbie, huwag mo akong sundan. Manatili sa kotse. Pero, naramdaman ng bodyguard na may mali, ngunit hindi niya sinunod si Robbie gaya ng iniisip niya ay normal para sa bata na mapahiya kung may lalapit sa kanya kapag ginagawa niya ang kanyang ginagawang negosyo. Ayos lang dapat dahil nasa tabi niya lang ako. Nang pumasok si Robbie sa kakahuyan, hindi siya tumigil sa kanyang mga landas. Sa halip, tumigil siya sa pagpapanggap na kasama ang sakit at tumakbo pasulong habang itinatabi ang mga halaman sa kanyang dinadaanan. Nang makarating siya sa isang open space, tumakbo siya patungo sa Northridge. Kailangan kong makahanap ng ilang mga pahiwatig at maibalik si Mommy sa lalong madaling panahon. Kung hindi, may ibang babae na papasok sa bahay namin. Mr. Robinson, tapos ka na ba? Hindi nagtagal, nabalisa si Cain. Wala ka namang tissue di ba? Ako na ang kukuha ng ilan para sa iyo. With that, kumuha siya ng isang pakete ng tissue sa kotse at dahan daw ang naglakad papunta sa kakahuyan habang nakatingin sa paligid, hinahanap si Robbie. Mr. Robinson, I am not trying na manilip. I'm just here to give you some time. Matapos sabihin ang kanyang mga salita, tanging katahimikan ang namayani sa malawak na kagubatan. Natigilan si Cain. Sa pag-scan sa kanyang paligid, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sabik na sumigaw, Mr. Robinson. Ginoong Robinson, tumigil ka sa paglalaro at lumabas ka na. May mga mabangis na hayop dito. Masyadong delikado ang paglalaro ng tagwan. Wala siyang natanggap na tugon mula sa bata. Si Cain ay nagsimulang maghanap dito at doon sa malawak na kagubatan, ngunit si Robbie ay wala kahit saan. Pawis na pawis, huminga ng malalim ang bodyguard at itinuon ang atensyon sa paligid. Kung susuriing mabuti, napansin niyang magulo ang makapal na palumpong na parang may tumulak sa kanila patagilid habang ang bakas ng mga yapak ay makikita sa lupa. Kasunod ng mga yapak, binilisan niya ang kanyang lakad at tinawagan si Bruce. Hello, Bruce, tumakbo si Mr. Robinson palayo. Ano? Nasa kalagitnaan si Bruce ng pagsasagawa ng kanyang misyon. Nang marinig niya ang sinabi ni Cain, siya ay agad na tumalon at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin diyan? Ipaliwanag. Ganito, ipinaliwanag ni Cain sa kanya ang lahat. Samantala, sinundan ni Robbie ang rutang inimbestigahan niya noon at matagumpay na nakarating sa burol sa likod ng Northridge. Sakto noong ilalabas na niya ang kanyang laptop at drone para magsagawa ng mga investigasyon, isang butas sa tenga na narinig ang hiyawan mula sa langit. Inangat ni Robbie ang kanyang ulo at nakita ang isang agila na pumailanglang sa itaas. Ang agila ay hindi mukhang nakakatakot gaya nito at nawawalan ng balanse, na para bang. Hinahayaan ni Robbie na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon habang ang agila ay biglang lumipad pababa sa kanya. Napakabilis nito na halos parang palaso. Sa sobrang takot ng bata ay agad siyang tumakbo at inubos ang bawat onsa ng kanyang lakas at tumakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, imposibleng malampasan ng isang bata ang isang agila. Napakabilis, naabutan siya ng agila. Sumulyap pabalik sa agila, binilisan ni Robbie ang kanyang lakad at aksidenteng natapilok sa isang bato. Nahulog siya sa lupa na may malakas na kalabog. Ang bata ay walang oras upang pag-isipan ang kanyang sakit, kaya sinuportahan niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kamay at gustong bumangon. Gayunpaman, ang agila ay nagpapakpak ng kanyang mga pakpak at inilulunsad ang kanyang kuko sa kanya. Sa kritikal na sandali na ito, ang agila ay dumaan sa ulo ni Robbie at bumagsak sa lupa. Bilang nito sa sobrang bilis, bumagsak ito pababa ng burol. Nakahandusay si Robbie sa lupa at nanginginig sa takot. Medyo matagal bago siya tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Nang iangat niya ang kanyang ulo para eskan ang kanyang ulo sa paligid, ang agila ay hindi makikita. May ilang balahibo na nabahiran ng dugo sa lupa. Ang hangin ay umihip sa kanila, itinaas ang gilid ng mga balahibo.
Naaalala ang ingay kanina, tiningnan ni Robbie at sinuri ang mantsa ng dugo at sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang nangyari. Ang agila ay nasugatan sa simula, at sinusubukan itong lumipad. Nang makita nito si Robbie, gusto siya nitong atakihin, ngunit naubos nito ang buong lakas at nahulog sa burol. Nagmamadaling bumangon ang bata at naglakad patungo sa gilid ng burol upang tingnan ang agila. Nahulog ito sa malaking bato, habang tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nakahiga ng walang buhay sa bato, kaya ng agila na igalaw lang ng bahagya ang mga pakpak nito. Kinuha ni Robbie ang isang teleskopyo mula sa kanyang bag at nakita ang itim na gintong singsing sa kasal ng kanyang ina sa agila. Agad niyang itinago ang kanyang teleskopyo at maingat na umakyat sa burol. Bagamat nasugatan ng husto ang agila, natakot pa rin si Robbie dito. Kumuha siya ng maliit na bato at ibinato sa tabi ng agila upang subukan ang reaksyon nito. Bahagyang gumalaw ang mga pakpak nito, ngunit hindi ito makatayo habang ang matalas nitong mga mata ay mukhang malabo. Nakahinga ng maluwag si Robbie bago pumitas ng sanga sa lupa at lumapit sa agila. Nang 1 metro na lang ang layo niya sa agila, bigla na lang ikinapak ng agila ang kanyang mga pakpak. Napasigaw siya sa takot at mabilis na napaatras. Nang huminahon siya ay nakahiga pa rin ang agila sa parehong posisyon at maaari lamang itong ilipat ang kanang pakpak saglit, kaya hindi ito nakakapinsala. Nakahinga ng maluwag ang bata bago muling nagtangkang lumapit sa agila. Pinapanatili ang kanyang bantay, tiniyak niya, Mr. Eagle, huwag kang mag-alala. Kung hindi mo ako sasaktan, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang kunin ang singsing ng mommy ko. Walang nakakaalam kung naiintindihan ng agila ang mga salita ng isang tao, dahil hindi ito natinag at malamig na tinitigan siya. Yung singsing. Itinuro ni Robbie ang talon nito at nagpaliwanag, pag-aari ito ng mommy ko. Kailangan mong ibalik ito sa akin. Naiintindihan mo ba? Malamig pa rin ang titig ng agila. Sinubukan ni Robbie na lumapit dito. Nang makitang nakatingin lang sa kanya ang agila, muli siyang humakbang palapit at sinubukang gamitin ang sanga para isabit ang singsing. Sa eksaktong sandaling ito, ang agila ay ikinakapa ang kanyang mga pakpak at nagpakawala ng isang mabangis na tili, na parang nag-aatubili upang magpasakop sa katotohanan ng pagkawala ng kapangyarihan at lakas nito. Hindi ako mabubuli ng isang anak ng tao. Ang sanga sa mga kamay ni Robbie ay nalaglag sa lupa habang ang kanyang mga kamay ay may bakat. Gumagawa ng ilang hakbang pabalik, tiningnan ng bata ang kanyang mga sugat at natakot na subukan itong muli. Parang imposibleng bawiin ang singsing. Nagnganga ang ngipin ni Robbie at nagdesisyon. Nakahanap siya ng bato at naghanda na ihagis ito sa agila. Kung ito ay nawala ng malay, maibabalik ko ang singsing ni Mommy. Gayunpaman, nang hahampasin na sana niya ang hayop, sumipa ang kanyang konsensya. Nang makita ang dugo ng agila na nagmantsa sa katawan at sirang pakpak, nag-alinlangan ang bata. May ina rin ang agila na ito. Kung makikita siya ng nanay nito na ganito, madudurog ang puso nito. Paano kung hindi ko sinasadyang mapatay ito? Magiging mamamatay tao ako. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, ibinaba ni Robbie ang bato. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Masyado lang akong mabait. Huminga ng malalim si Robbie at tumingin sa agila. Nakatingin sa kanya ang agila, ngunit sa pagkakataong ito, nag-init ang mga mata nito. Kumunot ang noo ng bata, dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagsapalaran na masaktan para makuha ang singsing. Nag-ipon ng lakas ng loob, lumapit siya at sinubukang tanggalin ang singsing sa talon ng agila. Ang agila ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak, at si Robbie ay tumalon mula sa pagkabigla. Pagkatapos ay binawi nito ang kanyang mga pakpak at itinigil ang pananakot sa bata. Ipinagpatuloy ni Robbie ang paghila ng singsing at sinabing, "Please don't move. I just want to get the ring and I mean na walang pinsala. Ang singsing na ito ay pagmamayari ng mommy ko at dapat itong ibalik." Nasaktan ang talon ng agila, kaya hindi ito makagalaw habang nakatingin sa anak ng tao.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakuha ni Robbie ang singsing. Kumuha siya ng malinis at basang tela mula sa kanyang bag, tinanggal niya ang mga mantsa ng dugo sa singsing at itinago ito sa kanyang bag bago umalis. Nang malapit na siyang umalis, tumingin siya sa agila at napagtantong hindi niya kayang iwan ito sa likod. Hindi ito makakalipad. Maaaring hindi ito mahanap ng may-ari dito. Kung sasalakayin ito ng ibang mga hayop, iyon ang magiging kamatayan nito. Ang pag-iisip na iyon ang nagpatigil kay Robbie sa kanyang mga landas. Kinuha niya ang first aid kit sa bag niya at lumapit sa agila ng maingat. "I'll bandage your wounds, so don't move. Naiintindihan mo ba?" Tila walang tugon ang agila habang tinitigan nito ang bata ng maamong tingin. Gumamit siya ng kaunting yodo para disimpektahin ang mga sugat nito at naglagay ng panggamot na pulbos bago ito binalot ang sugat na may ilang mga bendahe. Si Robbie ay madalas na sa ospital, at may mga medical staff sa kanyang bahay, kaya alam niya ang simpleng mga hakbang sa paggamot sa mga sugat. Gayunpaman, hindi niya ito isinabuhay, kaya ang paraan ng pagbenda niya ay medyo hindi magandang tingnan. Nakatingin sa agila na nakabalot na parang tortilla, nakahinga ng maluwag si Robbie. Nais kong isagawa ang ilang pagsisiyasat dito. Kung sakaling masaktan ako, dinala ko ang first aid kit, at ito talaga ang pumapasok na madaling gamitin. Biglang naglabas ng kuko ang agila at naging masunurin. Natigilan sandali si Robbie bago humagalpak ng tawa. "Kamukha mo si Fifi." Nang marinig ng agila ang pangalang Fifi, natuwa ito at nagpatuloy sa pagko, na parabang ito ay mabuti na kilala ang pangalan. Si Fifi ay isang loro. Nakita mo na ito dati. Ito ang lumipad at nagprotekta sa akin, kausap ni Robbie sa agila habang ginagamot ang mga sugat nito. Gayunpaman, ang gamot na kanyang dinala ay hindi sapat, at ito ay naubos bago niya matapos ang paggamot sa bawat sugat nito. "Well, iyon lang ang magagawa ko." Inayos ng bata ang kanyang mga gamit at sinubukang buhatin ang agila, ngunit ganoon din ito na mabigat para sa kanya. "Kailangan kitang buhatin sa burol. Kung hindi, mamamatay ka rito at hindi ka mahahanap ng may-ari mo." At, natagpuan ni Robbie ang kanyang sarili na isang malaking sanga at inilagay ang agila sa sanga bago ito kinaladkad pataas sa burol. Ang agila ay nakahiga sa sanga ng masunurin habang ang matalim na tingin nito ay nagsimulang maging banayad at mainit. Sa kalagitnaan ng burol, nang alay ang mga kamay ni Robbie, ngunit hindi niya pinansin ang matinding sakit at iwinagayway ang kanyang mga kamay bago nagpatuloy sa kanyang pag-akyat pataas. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang umalangaw mula sa malayo. "Mr. Robinson! Mr. Robinson! Robbie! Please lumabas ka na. Huwag mo akong takutin." Tinawag ng ilang bodyguard si Robbie, kasunod ang nag-aalalang boses ni Henry. Ibinalik ni Robbie ang tingin sa agila at nagmamadaling sinabi, "Ang lolo ko at ang iba pa ay nandito." Bumulong sa kanya si Robbie. Lalong lumakas ang mga sigawan. Kumunat ang noo ni Robbie at nag-alinlangan. Hindi sila dapat makita tayo. O kung hindi, magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong umalis pero huwag kang mag-alala, kukunin ko ang iyong may-ari at iligtas kita. Magtiwala ka sa akin. Kabanata 770. Matapos ilipat ang agila sa isang ligtas na lugar, nagmamadaling umalis si Robbie. "Mr. Robinson, okay ka lang ba?" Nang makaakyat si Robbie sa burol, nakita siya ni Bruce at sumugod sa kanya sa harap. "Okay lang ako," umiling si Robbie. Bago pa siya makapagsalita, si Spencer at ilang bodyguards ay iginulong si Henry patungo sa kanila, habang ang matanda ay sumisigaw ng sabik, "Robbie, Robbie! Sa wakas, natagpuan ka. Halos patayin mo na ako." "Lolo." Nang makita kung gaano kabalisa si Henry, nakonsensya si Robbie. "Hayaan mong tingnan kita. Sinaktan mo ba ang sarili mo?" Hinawakan ni Henry ang mga kamay ni Robbie at iniskan ang kanyang mga sugat. "Ano nangyari sa kamay mo? Bakit sila may kamot? At ano ang nangyari sa iyong mga tuhod? Ano ang nangyayari sa, may nang-aapi ba sa'yo?" Nagmamadaling paliwanag ni Robbie, "Hindi. Natapilok ako at nahulog. I'm sorry for making you worry, great grandpa."
Uto anak, masasabi mo sa akin ang iyong mga problema. Tutulungan kita dito. Huwag mong itago ang lahat sa iyong sarili at huwag kang tatakas sa kanila. Natakot si Henry. Bago pa man niya may padala sina Jamie at Ellie sa paaralan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cain na ipinaalam iyon sa kanya na ang kanyang apo sa tuhod ay tumakas. Agad niyang pinabalik ang driver at hinanap si Robbie. Absent sina Jamie at Ellie sa school celebration dahil dito. Nang malaman nila kung ano ang nangyari, nag-alala sila at gusto nilang hanapin ang kanilang kapatid, ngunit pinauwi sila ni Henry. Kasabay nito, natanggap ni Bruce ang balita at nagmamadaling makipagkita sa kanila. Magkasama nilang sinimulang hanapin si Robbie. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng kalahating oras, at sa wakas ay natagpuan nila siya. Nagluto si Robbie ng magandang dahilan. "I'm just here to look for my mechanical dog. I released may pangalawang kalapate, ngunit hindi ito bumalik sa akin. Nawala ito sa isang lugar dito, kaya hinanap ko ito. Sige, kahit ano pa yan, ayos lang basta okay ka na. Uwi na tayo." Hindi nagpumilit si Henry na ituloy ang bagay na ito sa harap ng napakaraming tao. Ang gusto lang niya ay iuwi si Robbie. Okay, tumango si Robbie. Hinawakan ni Bruce ang kamay niya at akmang tutulong sa kanya papasok ng sasakyan. Biglang sumigaw si Cain, "Bruce!" Pagsilip sa likod, nakita ni Bruce ang ilang babaeng bodyguard ng pamilya Lindbergh na armado ng mga armas na nagmamadaling lumapit sa kanila ng may takot. Sila ba ay mula sa pamilyang Lindbergh? Kumunot ang noo ni Henry at nagutos, "Huwag kang maawa kung sila ay maging mayabang." "Oo, Mr. Noct." Ang mga bodyguard ng pamilya Noct ay pumunta sa unahan. Nang makita kung paano nangyari ang lahat, napakunot ang noo ni Robbie at napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. "Ako lang ay dito upang malaman ang ilang mga pahiwatig tungkol kay Mommy, ngunit tila hindi ko sinasadyang naging sanhi ng alitan sa pagitan na sasabog ang dalawang pamilya." Nang makita sila ni Lupin ay agad niyang tinanong, as expected from the Noct family, "Where is our may alagang agila?" Ang kanilang alagang agila, si Fifi, ay madalas na malayang pumailan lang sa burol sa likod ng tirahan ng Lindbergh. Nasaktan ito noong nakaraang araw at pagkatapos magpahinga ng ilang sandali sa bahay, sinubukan itong lumipad muli at nawala sa kalaunan. Agad silang nagpunta upang suriin ang mga surveillance camera para sa anumang pagpasok sa rehiyon ng Northridge. Si Fifi ay muntik nang masaktan si Robbie noon kaya naisip nila na nandito ang mga Noct para hulihin si Fifi kaya naman sina Lupin at ang iba ay sumugod sa pinangyarihan. Samantala, iniulat ni Morgan ang lahat kay Charlotte. Nagdagdag pa siya ng panggatong sa apoy at sinabing sila dapat ay nahuli si Fifi. Isa pa, narito ang matandang geezer na laging sinasamantala ang kanyang katandaan. Ang mga lalaki ng pamilya Noct ay nasa burol sa likod ng ating tirahan. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na isinantabi ni Charlotte ang lahat at lumabas ng study room habang nagsusuot ng coat niya. "Tara at tingnan natin." "Oo, ma'am." Sinundan ni Morgan si Charlotte at nagmadali silang lumabas. "Nandito kami para hanapin si Mr. Robinson. Walang nakakita sa alaga mong agila." Malamig na sagot ni Bruce at kinuha ang kamay ni Robbie. Sa sandaling iyon, idinagdag ni Lupin, "Kung gayon, bakit kayo nandito? Ito ang teritoryo ng Lindbergh family.